Record ko na po. Okay. Mabuti hindi nabasa yung laptop nyo. Oo, ito yung tinaas ko pero iniwan ko rin to dahil pinasok na nga Isa kami yung ng nabasa tubig. yung computer. Sinong sir? Si Sir JC ba yun? si Sir JEC. Actually, yung isa naming desktop, pang gaming siya. Yun ang yung unang tinaas ng mga kapatid ko, nakakaloka. As in, di pa bumaba, yun na yung tinaas. Itong laptop, tinaas ko din. Pero iniwan ko din to kasi nga, pinasok na kami ng tubig. Lumipat kami dun sa tita ko sa kabilang bahay. Ha? Buti ma'am safe. Okay, so, okay na ha. Let's start na. So, actually, this will be part of your exam, yung midterm nyo. Tapos, gusto ko lang makita nyo kung paano sinagutan yung last quiz nyo. Kasi, minakita naman ako, naka-perfect sila. So, gusto ko lang makita nyo kung paano siya sinagutan. Kasi, ganitong type yung exam. Siyempre, hindi naman ganitong-ganito, pero ganitong type yung exam. So, may paggulo ng konti. So, I want you to see kung paano siya talaga kinompute. And then, you should remember this part, itong summary components of gross estate. So, kapag resident citizen, tandaan nyo, taxable siya or ang gross estate niya ang composition is real property within and without the Philippines as well as personal properties, tangible, intangible, within and without the Philippines. Basically, lahat yon. Basically, lahat ng assets niya, kung siya ay resident citizen, yun ay part ng kanyang gross estate. On the other hand naman, pag non-resident with no reciprocity, ang part lang ng kanyang gross estate is real properties within, the personal properties tangible, and the intangible personal properties within lang. So, kapag no reciprocity, lahat naman ng within the Philippines lang. Yun yung tandaan nyo. Then, you also will have to determine kung yung tao is with reciprocity. So, ito naman, dalawa lang yung sa kanya. Sa real property within, tsaka personal properties tangible lang within. So, yung intangible, kasi yun kapag non-resident citizen without reciprocity. So, tingnan natin ha. Si Miss Bain to. Si Miss Nila Baines. Ayusin nga natin. Single, died leaving the following property. So, the requirement is after determining the situs of each of the item above, ang location. Compute for the gross estate if Miss Baines died. Letter A, Filipino residing in the Philippines. So, kapag resident citizen, automatically lahat ng asset niya, real properties and personal properties within and without the Philippines are all part of his or her gross estate. So, tingnan nyo, kung susumahin natin, i-hide nga natin to yan. So, i-total natin. So, lahat ng property is kasama kung i-assume natin na si Miss Bain ay Filipino residing in the Philippines. So, 53,975, 53,975,000 pesos. So, ganun rin yung rules kung Filipino residing in Australia. So, in this case, this is a non-resident citizen. So, ang rule is Filipino citizen, whether residing or not in the Philippines, are subject to estate tax in the same manner as a Filipino citizen. So, dahil since siya ay non-resident citizen, automatically lahat ina-expect ko may 5 points na kayo ha. 5 points, 5 points, 5 points. I-add nyo lang. So, sa Filipino residing in the Philippines, lahat din. So, 53,975,000. Okay, next. Letter C naman, if Miss Bain is an Australian residing in the Philippines. So, basically, she is a resident alien dito sa case na ito. So, the rule is even though
he is an alien or she is an alien, she is still a resident citizen, whether Filipino citizen or aliens are subject to estate tax in the same manner as a resident citizen. So lahat ng real properties as well as the personal properties, tangible and intangible ni Miss Bain as an Australian residing in the Philippines is part of her gross estate. So lahat yan. So 53,975. Okay, dito naman yung medyo complicated, pero madali naman siyang tandaan. Tandaan nyo, pag with reciprocity, ang part ng kanyang gross estate ay real property within, personal property, tangible within, and personal property intangible within. So, yung number 4, resident siya ng Australia lang at hindi rin siya Filipino. So, sa sitwasyong ito, in this case, Miss Bain is a non-resident alien. So, when there is reciprocity, the transmission of intangible personal property located in Philippines of a non-resident alien decedent is not subject to tax. So, ito siya, non-resident with reciprocity. So, ito pala, sorry. So, ito yung kanina dapat. So, number 4, so, ang part state niya yung mga real properties niya within as well as personal properties tangible within. So, tingnan natin ha. So, paano ba siya naging 15,300,000? So, yung A daw kasama. So, si 2.5. Lagyan natin ng green. Okay. C. To then, part then. And then we have the D. Trees, plants, growing fruits, land on which are in Chaong, Quezon. Then E. Fish pond in Marilao, Bulacan, 200,000. F. Car in the Philippines, 700,000. Kung napapansin nyo, yan ay personal property na tangible. Wala tayong isasama na intangible, personal property. Lahat ay tangible lang. So, we have letter H, which is the appliances in the house and lot in the Philippines. And then we have D, J, all the jewelry in the Philippines. So, within lang. So, if you total this, yung mga green part, you will arrive at an answer of 15,300,000. Okay, next. Paano naman daw kung si Miss Bain ay isang Australian residing in China? So, definitely hindi siya, siya ay non-resident alien in the Philippines with no reciprocity. So, when there is no reciprocity, the transmission of intangible personal property located in the Philippines of a non-resident alien decedent is subject to tax. So, kapag naman non-resident with no reciprocity, ito naman ang rule. Dala, meron bang tingnan ko nga kung merong, wala namang akala ko may nag-chat. Okay, so tingnan natin ha. So, ito naman, real properties ang kasama within, real personal properties tangible within, and intangible also within. So, titingnan natin. So, ang part ng gross estate ni Miss Baines kapag siya ay non-resident alien is itong A, house and lot niya sa Pilipinas. So, lagyan natin siya ng color, orange. And then C, D, E, F. And then also H, J, M at N, copyright, o intangible to ha. Franchise used in the Philippines, treasury bonds, Meralco, ABS-CBN is also part of the gross estate. And then the foreign bonds with business situs in the Philippines. And then we have the investment in partnership established in PH and foreign shares, 90% of the business is in the Philippines.
So, hayon. Meron namang naka-perfect akong nakita. Pero, actually, medyo marami naman. Yun. So, basically, ito yung concept ng gross estate. Gross estate in addition to gross estate. So, may katanungan ba tayo tungkol dito? Or okay na? Ako po. Sige, go. Ano po yung reciprocity? Reciprocity, ibig sabihin, para siyang, kung sa China, inaalaw ito as part of gross estate, tapos sa Pilipinas, inaalaw ito as part of gross estate. Pagkakaroon sila ng bigayan, pareho nilang iaalaw. Ganon. Yung parang tax rules, ganon. Okay po. Salamat. Applicable, pinapayagan to sa China, o dapat payagan nyo rin sa Pilipinas. So, meron silang reciprocity. Pag naman walang reciprocity, is halimbawa, pinapayagan sa China pero hindi sa Pilipinas, or vice versa, pinapayagan siya sa Pilipinas pero hindi sa China. Yun yung Lagi naman po reciprocity. sinasabi yun sa problem, di ba? Oo, sinasabi naman to. Okay po. Salamat. Okay, sige. Okay, may question pa ba para makatuloy naman tayo doon sa exemption to gross estate? Additions lang to dun sa ating magiging midterm kasi parang kakaunti siya. Pero kung ma-master nyo to, meron na kayong 25 points. Ayun. 25 points sa 100 points po. Sa 50 points. So, i-master nyo to kasi part 2 ng, akala ko nga ito lang matatakal natin eh. Oo, di ba halos ito lang, nakakaisang slide pa lang tayo ng midterm ah. Akala ko ito lang matatakal natin. Anyways, may question pa ba kasi we're gonna move forward doon sa bago nating lesson. Na konting-konti lang. Very little lang. Okay, so wala naman ako nakikitang question. Go po, ma'am. Okay na, wala naman ako nakikitang question dito. Okay, sige, go. So I'll put this out. And then, I'm gonna share again the PowerPoint presentation. F5. Nag-appear na ba? Bakit hindi pa nag-appear dito? Hindi pa po, ma'am. Di ba po, Hindi ma'am? pa, Wait. I'll stop muna yung sharing kasi nakikita ko din dun sa isa kong phone na hindi siya nag-a-appear. Ulitin natin. Ayan. O, diba? Ayan. So, today is the continuation of your past lesson, gross estate in addition to gross estate. This time around, we're gonna talk about yung mga exemption from gross estate. Ano ba yung naiisip nyo pag naririnig yung word na exemption? Exempted po sa exam. Oo, ganun nga rin naisip ko. But exemption here means that isasali mo siya sa gross estate, tapos tatanggalin mo rin siya. Ang gulo naman nun, ma'am. O, magulo nga siya kasi para lang makita yung tracing. Parang ganun. Ang gulo nga nito nung tinuturo rin sa amin eh. Kasi basta part ng gross estate is may mga addition siya, tapos meron siya mga exemption. Parang sana, hindi mo lang sinali, Pero, Oo nga. ang rule niya is isasama mo siya, tapos tatanggalin mo siya ulit. Parang ganun. So, tignan natin. So, these are the learning objective of our lesson: to identify transactions exempted from estate tax and to determine the value of gross estate of with transactions excluded from estate tax. Bayag mo. Laki-laki. So, ano ba yung exemption to gross estate? Konting-konti lang to, kasi additions nga lang to. Muntik pa siyang maiwan.
So, we have the merger or usufruct in the owner of the naked title. So, sa exemption to gross estate, yung merger of usufruct, meron siyang tatlong character. The testator, the usufruct, and the owner. So, the testator, pag sinabi mong testator, he is a person na namatay, na nag-iwan siya ng will. Diba? Naalala niyo ba yung dati nating lesson? Pag sinabing testator, meron siyang naiwang will and testament, testator. So, yan yung character sa merger of usufruct in the owner of the naked title. Siya So, pa yung tingnan namatay. natin. Oo, siya yung mamamatay. Siya yung mamamatay kasi tandaan nyo, ang gross estate ay para sa namatay. Diba? Mortis causa. Mortis causa to. May namatay talaga. So, let's see the illustration. Let's hide this one. So, yan. Si Mr. Fernan divides in his will the naked title of his fish pan to Junior, his son, and usufruct to his Unico. So, his son, during his lifetime, after 10 years, Unico died by car accident. So, paano ba siya magiging exempted sa gross estate? So, the fish fund shall be included in the gross estate of Mr. Fernan. O, nakita nyo, in-include. Hence, subject to estate tax. This estate tax is for the transmission of the fish fund to Junior and Unico. But when Unico dies, the merging of the usufruct into the owner of the naked title, Junior shall not anymore be subject to estate tax. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang rule nito is isasama mo siya sa gross estate, then later, i-exempt mo siya. Ibabawas mo din. Ganon yung rule niya. Ang gulo nga nito ng pinag-aaralan namin nung nasa undergrad ako eh. Sabi ko, ano ba yan? Sinama mo tapos bigla mong aalisin din. Pero dahil since yun yung rule, ganun yung gagawin natin. So, the usufruct means, parang ginagawa mo lang siyang, si Iho, si Unico pala rito, si Unico Iho, na son ni Mr. Fernan, ang tinatransfer lang niya dito ay yung usufruct. If you say usufruct, this is the right to use or enjoy a thing possessed or property possessed without altering it. So, meron siyang karapatan si Unico na gamitin yung fish pond. Pero hindi sa kanya yon. Ang tunay na owner ay itong kanyang anak pa, si Junior. Si Junior. Pero si Unico, meron siyang right to use. Pero bawal niya yung baguhin, pagandahin, ganun. Pero ang konsepto lang dito is yung merger ng usufruct in the owner of the naked title, exempted siya sa gross estate. Okay. Exemption to gross estate. Yung itong part ni Sanbi, ni Junior. So, sama mo siya and then aalisin mo siya. Okay, next. Exemption to gross estate. Transmission from fiduciary heir to the fideicommissary. So, meron naman tayong tatlong character dito sa transmission from fiduciary to fideicommissary. We have also the testator, the fiduciary heir, and the fideicommissary heir. So, the testator, as you know, has a will and testament. So, tingnan natin yung kanyang example. So, meron na siyang mga pangalan. So, si Mr. Fernan divides in his will his fish pond to Martina, his sister. So, ano niya to, kapatid. Entrusting Martina to preserve and to transmit the property to Iho, Martina's son, when Iho celebrate his 21st birthday. So, Martina here is the fiduciary heir. Iho, the fideicommissary, and Mr. Fernan, the testator. So, in a fideicommissary substitution, the substitution must not go beyond 1 degree from the heir originally instituted. So, Martina here is the mother to Iho, the son. So, tingnan nyo, direct line ni Martina si Iho. Also, both heirs must be living at the time of the testator death. So,
The transmission from Mr. Fernan to Martina is subject to estate tax, but the transfer from Martina to his son Iho is exempt. So, itong dalawang to, si Mr. Fernan to Martina, yan. Isasama raw natin sa gross estate ni Mr. Fernan yung fish pond. Pero, yung transfer from Martina to Iho, his son, upon celebrating his 21st birthday is exempt from estate tax. Hindi na raw kasama. Exempted Ba't hindi na po sinasama, ma'am? Yun nga yung logic ng exemption. Kasi nga, na-tax na siya doon kay Mr. Fernan. Kasi nga, sinama na natin sa gross estate ni Mr. Fernan, na-tax na siya. Para magdo-double taxation siya kapag yung lipat ng isa ay tinaksan mo, tapos yung lipat pa ng isa, nataksan pa ulit. Ayun. Okay, next. Another exemption to gross estate is the second transfer as desired by the predecessor. So, dito naman, the testator ulit, meron tayong tatlong character ulit. The testator, the first heir, which is the legatee or the donee, and the beneficiary. So, tingnan naman natin kung anong kwento sa likod ng tatlong ito. So, ang mga characters... Bill Gates Okay. po yung ano. Si Bill Gates. Okay, sige. Si Juan devised in his will his fish pond to Pedro, his brother, until Jose gets married, after which it will belong to Jose, his first cousin. So, meron siyang second transfer, pero naglagay siya ng condition. Pag raw kinasal tong si Jose, tsaka matatransfer sa kanya yung fish pond. So, the transfer of the fish pond from Juan to Pedro shall be subject to estate tax. So, itong dalawang to. Pero, from Pedro to Jose, exempted na siya sa tax, sa estate tax. Actually, kapag naman mga problems ito, babanggitin naman siya. Tipong guguluhin lang kayo ng konti, pero babanggitin naman siya na tatlong transfer siya, kaya titingnan nyo kung sino yung kaninong gross estate ba hinahanap nyo. Kay Juan ba, kay Pedro ba, kay Jose ba? Yun. Kasi, ang panlito nila kasi rito, sinama mo na kay Juan, baka isama mo pa uli kay Jose. So, yung transfer ni Juan at Pedro, definitely, subject siya to estate tax at kasama siya sa gross estate ni Juan. Pero, yung transfer from Pedro to Jose, hindi na yon kasama. Exempted na siya sa gross estate. Okay, next. Exemption to gross estate. So, donation to social welfare, cultural, and charitable. So, exempted rin daw itong mga ito sa gross estate. So, all bequests, devices, legacies, or transfer to social welfare. Pag sinabing bequest, ito ay donation ng personal property. So, mga jewelry, ganon, sasakyan, yung mga tangible personal property, ganon. Appliances, devices, ganon din, legacies, or transfer to social welfare, cultural and charitable institutions. So, no part of the net income of which inures to the benefit of any individual, provided that no more than 30% of the said bequest, legacies, or transfer shall be used by such institution for administration purposes. So, ibig sabihin, kapag 31% na, so dapat is yung bequest o yung mga legacy or transfer na 30% below, dapat raw hindi siya ginagamit sa administration purposes. So, para siya ay ma-exempt sa gross estate. So, institution only that are duly accredited by Philippine Council for NGO Certificate. So, meron pala silang i-issue na NGO certificate para ma-exempt sa gross estate yung dinonate. So, charitable institution. Siguro tinutukoy nitong mga social welfare is just yung mga donation sa yung mga
binigay sa DSWD, sa mga simbahan, or any charitable institution, ampunan, ganon. Okay, next. The following are exempt from the estate tax under special laws. Ano-ano ba yon? So we have the benefits received by members from GSIS and SSS because of death. O diba, mali pa yung spelling. So lahat pala ng mga benefits na marireceive sa SSS at GSIS ay exempt from estate tax. Hindi siya taxable. Okay, next. Amounts received from the Philippine and US government for damages during the last war. Di ba nung kailan ba yung American versus Filipino War? 1945 ba yon? Tama ba ako? Do you remember kung kailan yung yung war ng Pilipinas at ng US? Is it 1945? 1945 ba? Or mali ako nang nasa Spanish isip? po ba? Spanish War? 1500, hindi. Yung Philippine-US. Philippine versus US. 19? Hindi po mali. 1945 ba? Pa-double check nga. Kasi 1899 ko. 1899 1902. Okay. 1899 to 1902. Tama ba? So, ito actually, this one kasi, ang nangyari dito, according doon sa nabasa ko is, si US government, nung iniwan nila yung Pilipinas, medyo marami silang na-destroy na property sa atin. So, ang ginawa ni US government, binayaran nila yung mga damages sa Pilipinas. So, lahat raw na na-receive from the US government na mga Pilipino, na ang dahilan ay dahil sa war, yung mga danyos perwisyo's na binigay ng US, exempt daw yun sa estate, sa gross estate. Ma'am, pwede pong pasingit saglit. Out of topic. Sige. Ano po? Sige. Pwede na pong mag-exam kahit di po pa po bayad, di ba? Hindi na lang po muna ibibigay yung grades after. Oo. Ganun ba? Hindi ko pa sure yan. Pero ako, personally, kung ako lang tatanungin, pag-examine ko na kayo lahat, para sabay-sabay na. Oo, tapos wag na lang i-record yung grade, ganun na lang. Kung di pa bayad, di ba? Para tapos na isang bagsak lang. Pero hindi ko alam yung policy ng schools. Kanino man narinig? Naisip ko lang. Okay. Sige, kung ano. Ha? Si Michelle ba yun? Alam mo kami. Ha? Alam mo babagsak kami, mami. Walang walang naka-reviewan eh. Nakaka-review ba kayo? Nung Monday ba nagka-klase na kayo? Ito po first day namin, ma'am. Ito yung first day nyo. Relax lang kayo, madali lang ang exam ko. Basta yung sa computation, i-secure nyo na yung sa mga nyo. Aralin nyo na mabuti yun. Yun din po sabi ng mga teachers namin, pero nahirapan kami. Tunay yung sa akin. Okay. So, pero kung ako mag-exam na kayo lahat, tapos ako na lang bahala, hindi ko mag-exam na lang kayo lahat. Sabay-sabay. Isang bagsak. Okay po. Kilala ko na naman kayo eh. Fourth year na kayo. Kilala ko naman kayo eh. Basta mag-exam na kayo lahat. Isang bagsak. Tapos ako na bahala. Ganun na lang. Basta yung... Okay, sige. Okay, number 3. Benefits received by Philippine resident under law
administered by the U.S. Veterans Administration. So ito namang mga veterans na sinutukoy dito is yung mga kasundaluhan naman ng mga Pilipinas. So exempted raw sa estate tax yung mga binigay ng US government ron sa mga veterans natin, yung sa mga sundalo natin na lumaban sa war. So yung kanina, amount received by the Philippines to the US government for damages last war, exempt siya. Ito naman ron sa mga veterans natin. So exempted daw siya. Okay, number 4, bequest, legacies or donation mortis causa to social welfare, cultural or charitable organization. As I mentioned earlier, yung mga bequest is personal tangible properties. So, pwedeng jewelry nga, appliances, cars, motor, o kahit ano na pwede pang magamit. So, exempted raw yun sa estate tax. And next, we have the bequest to be used actually directly and exclusively for educational purposes. So, exempt rin ito sa taxes. Yung mga donations sa schools, ganon. So, karaniwan, kaya yung mga tao, nagdo-donate sila sa mga eskwelahan kasi nga exempted yun sa tax. Yun. So, do you have question here? Kasi I think this is the last slide. Pagka ano po, war veteran, walang tax, ganun. Yung nagbigay sa kanya na amount, bayar sa kanya kasi nagsilbi siya sa Philippine government. Wala yung tax. Exempt siya sa tax. Kapag namatay si veteran, hindi siya subject to estate tax. Exempted sa estate tax yung kanyang na-receive na benefits. Pag buhay pa, ma'am? Sabi ko nga, donation na yun. Tandaan nyo, ang estate tax ay Okay. para sa mga namatay. Oo. Narito pa lang tayo sa estate tax. Okay po, ma'am. Salamat po. Okay, sige. May question pa ba? You have questions regarding exams? I will post siguro yung pointers to review, pero sinabi ko na yung computation, secure nyo na yon. And then, siguro multiple choice, true or false, around ganon. Mas gusto ko kasi true or false, tsaka multiple choice. Mga ganon na lang siguro iraragrag ko. Pero I'll post kung ano yung ating pointers to review. Ano Hindi yun? naman, madali lang to. Madali lang. Madali lang siya. So, do you have questions? Or wala na? Wala na? Medyo complex. Sinong kulang ngayon? So, that's the end of my slide. Thank you. Meron bang download ko lang yung ating attendance dito. So, I'll stop sharing. Ma'am, meron pa po pala akong sasabihin. Sige. Si Sigler, ma'am, Reynalyn Sigler, medyo nahihirapan siya, parang nagloloko yung teams niya sa phone, kaya hindi siya nakasali ngayon. Pero so, gusto niya sumali. Hindi lang siya, parang nawawala, nag-close yung teams niya. Bakit kaya? Baka hindi compatible yung phone niya sa Teams. Di ba? Nakakasali naman po siya dati, ma'am, bigla na lang po nagkaganon. Kahit i-reinstall niya, yung tatanggalin tapos i-install ulit. Hindi ko po alam, ma'am, kung na-try niya na or sabi ko lang restart yung phone, restart yung teams. Ganun. Oo. Pwede kasing ang sinabi kasi sa amin nung nagse-seminar kami regarding Teams is basta mga bili nila is kung kaya naman walang video kapag nagsasalita, alisin yung video para mawala yung pagkabagal niya. And then, it might be na hindi compatible yung phone niya sa Teams or like something like nag-update yung Teams tapos hindi na kaya ng phone niya. Okay po. Isa pa po, ma'am, si Junaica po, may alagang bata, hindi pa po makasali. Okay. Sige. So, may questions pa ba? Kasi bukas naman, magkikita naman tayo sa internal audit. Wala na po. Okay na? Okay na lahat? Tingnan ko nga, meron yatang nasa chat box.
Okay, sino ba to? Si Anna Marie. Oo. Okay, sige. So, para kay Anna Marie, okay lang, ano naman to, recorded naman to. So, okay lang. Nag-stop sharing na ba ako? Okay na, no? So, sige. I'll dismiss you and then I'll see you tomorrow again. Okay? Ingat kayo. God bless. Salamat po. Bye. Ingat din po. God bless. Bye. God bless, ma'am. Thank you. Nasaan na ba? Sige, sige.
Hoy, Tracy, ikaw na lang nandito. Umalis ka na.